Naudyok ang isang 12 anyos na dalagita na sumali sa barkada o gang na naging mitya para siya'y mapagsamantalahan, matutong magnakaw at gumamit umano ng iligal na droga. Dahil dito, dumulog sa resibo ang kanyang pamilya. Maituwid pa kaya ng landas ang dalagita bago pa mahuli ang lahat? Sa investigasyon ng barangay, bukod sa mga pasong natamo ni Yvonne mula sa sinalihang gang ng mga kabataan, positibong kinakasari ng biktima. Lumapit sa akin personally yung family ng victim na allegedly nag-undergo sa hazing yung anak niya. Nung tinanong ko yung bata, hindi lang pala na-hazing, kundi nagkaroon pa ng sexual abuse. Ayon sa isinagawang medico-legal ng PNP Mandaluyong, nagtamo si Yvonne ng blunt penetrating trauma. September 6 na pumunta yung magulang nung victim natin kasama yung lola. Ang gusto nila that time is mag-file ng kaso, a rape case. But the problem is, hindi na bumalik yung complainant. Matapos ang ilang psychological assessment at pagtulong sa kanya ng mga otoridad noon, hindi na rin daw bumalik sa opisina ng City Social Welfare Development Office o CSWDO si Yvonne. Kaya ang hiling ng kanyang lola ngayong kapiling nila si Yvonne, ituloy na ang pagsasampa ng kaso laban sa nang abuso umano kay Yvonne. Gusto ko po sana iano yung kaso ituloy. Noon hong mahuli yung menor de edad na di umano ng abuso sa inyong apo, bakit wala nangyari doon sa complaint, doon sa kaso, doon sa reklamo? Kailangan daw po ng salaysay ng bata. Ayaw na po ng bata bumalik. Bumalik sa pulis para magbigay ng kanya salaysay. Apo. Hiling din nilang matulungan sila para matuldukan na ang paglihis ng landas ng dalagita. Hinala nila, nalulung na rin daw sa masamang bisyo ang kanyang apo. I-rehab po siya kahit po pansamantala lang para maiba lang yung ano niya sa buhay, mailayo lang siya sa barkada. Bakit ho? Kasi po nakakatikim na siya ng droga, tapos hindi na po namin mapigilan. Pero January 13, 2025, ipinagbigay alam ni Glenda sa resibo na lumayas na naman si Yvonne. May bakas pa ng kanyang pagpupumilit na makalabas ng bahay. Sinira po ni kahapon. Dito po siya dumaan, ginamitan niya po ng gunting. Sa tulong ng barangay VAUSI officers at mga tanod ng Pleasant Hills, sinimula na ng resibo at ng mga otoridad ang paghahanap sa dalagita. Magpakita kaya ang dalagitang pilit na pinatanggihan ang tulong na kanyang kinakailangan? Sa kuha ng closed-circuit television na CCTV video sa isang kalsada sa Pasig City, naalaman ni Aryan at Glenda kung saan posibleng nagtungo si Yvonne. Makikita ang dalagitang naglalakad papunta sa paradakan ng tricycle. Ilang saglit pa, sumakay siya at saka bumaba sa isang kanto. Pagbaba ng dalagita, naglakad ulit siya patungo sa isang pangkalsada. Yung eagerness niya makatakas, palala ng palala. Nang malaman ang posibleng kinaroroonan ni Yvonne, wala nang pinalampas na oras sa magina. Kasama ang resibo at mga tanod ng barangay Pleasant Hills, sinimula na ni Arlen at Glenda ang pagsuyod sa mga kalsada at iskinita para hanapin si Yvonne. Unang pinuntahan ng mga tanod ang bahay ng kaibigan ni Yvonne. Walang inaano. Walang sinasabi. Ba't ganyan ka? Di ka naawa sa mga namin. Hindi ka sila sa. Binaybay rin ni Glenda at ng mga tanod ang isang hideout o tambayan daw ng dalagita kasama ang mga kagrupo. Pero maging ang mga tropa niya, wala raw ideya kung nasaan na si Yvonne. Dito po lang po ako. Kung sakaling pumunta siya rito, dapat pag-coordinate ka na lang. Sabihin mo sa amin, chat mo kami, para hindi na rin kayo na bubulabog, hindi na rin kayo nadadami. Ha? Hanggang isang lalaking lumapit kay Glenda. Oo. Dinaanan din nila Glenda ang lugar na itinuro ng kaibigan ni Yvonne, pero bigo pa rin silang makahanap ang dalagita. Nagpatuloy sa paghahanap ang mga tanod ng barangay. Kami yung post na yung ganyan TV po sa taas lang. Agad na binalikan ng condominium kung saan huling namataan daw ang dalagita. Pero nakausap namin ng isang residente doon. As per po sa magulang, wala po daw sa ngayon, negative pa po kaming info. hanggang sa dito na nila nakita ang dalawang kaibigan pa ni Yvonne. Hindi ba kayo nagsisinungaling? Hindi po.
masama ang lumayas. Tignan mo, nag-aalala yung mga magulang. Hindi nila alam kung ano na nangyari. Dapat makipagtulungan naman kayo. Nagpatuloy sa paghahanap ang mga otoridad at isinama ang dalawang dalagita patungo sa posible pa nilang pinagtataguan. Sa kasamaang palad, hindi pa rin lumilitaw ang dalagita. Kinabukasan, pinuntahan ng mag-ina ang PNP Substation 2 para magpa-blatter para sa missing person. Sa mga oras na ito, tila na panghihinaan na ng loob ang mag-ina sa paghahanap kay Yvonne. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, January 18, 2025, sa wakas, nakanap na rin ng mga opisyal ng barangay si Yvonne. Sa pahintulot ng mga magulang at barangay, ikinuwento ni Yvonne kung paano siya napasama sa grupo. Parang sinabi po kasi nila sa akin na parang second family ko na daw po yun. Tapos parang ginusto ko din po. Kaya napasali po nila ako. Hinahanap ko yung love po ng family ko sa iba. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, naging emosyonal si Yvonne at inamin ang dahilan ng kanyang pagtakas. Na-out of love na po kasi ako sa kanila eh. Simula po nung dumating dalawang kapatid, para pong napunta po sa kanila yung mga attention. Sana po bumalik na po yung dating ako. Sana hindi na lang pala ako nagpa-influensya sa kanila. Just na mas okay pa ako ngayon. Sa kanyang pag-uwi, nagkaroon ng pagkakataon ng mag-ina na makapag-usap. Diba pinakikinggan kita? Hindi ka napapagod na. Sana bumalik na yung dati mong trato sa akin. Yan, nabibigyan mo din ako ng attention tsaka pagmamahal mo. Kasi sinabi ko yun sa'yo. Mas kailangan lang yun ng dalawa. Alam mo kasi bata sila. Paano ako? Bata din ako, kailangan ko din doon. Ngayon hindi niyo mabigay sa akin kaya hinahanap ko sa ibang tao. Pagod na pagod ka na, alam ko. Ha? Hindi ka ba iiyak? Ganun. Para sa tuloy-tuloy na pag-alalay at pagtulong ng resibo sa mag-ina, January 21, 2025, nagsampa ng kasong rape ang dalagita laban sa lalaking nang abuso raw sa kanya. Ito rin ang itinakdang araw ng pag-uwi ni Yvonne sa kanyang bagong takanan. Ayon sa City Social Welfare and Development Office na Mandaluyong, muling sisimulan ang naudlot na assessment at intervention kay Yvonne. Sa tulong ng mga ahensya at ng resibo, naway ito na ang simula ng pagbabagong buhay at pagtuwid ng landas ng dalagita.